Ang pangalan ko ay Victoria Lane. 30 taong gulang ako at ito ang kwento ng araw na natuklasan ko ang totoo tungkol sa mga magulang ko. Sinabi nila sa akin na wala silang maitutulong sa kasal ko dahil nagtitipid daw sila. Noong araw na iyon, nakatayo ako sa kusina nila sa Fargo, North Dakota habang nakatitig sa isang gusot na resibo. Hindi iyon para sa grocery o kung anong maliit na bagay. Resibo iyon para sa isang Tesla na nagkakahalaga ng 88,888 dolyar na binili para sa kapatid kong si Morgan. Parang gumuho ang mundo ko pero hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Ngumiti lang ako. Akala nila mananahimik ako makikisabay at magpapanggap na walang mali habang patuloy nilang pinapaboran ang kapatid ko. Pero binago ng resibong hawak ko ang lahat. Nang gabing iyon, dumating ang kapatid ko sakay ng bago niyang makintab na sasakyan, tumatawa at walang kaalam-alam sa gulong sinimulan niya. Wala akong sinabi. Isinuksok ko lang ang resibo sa bulsa ko at naglakad palabas sa malamig na gabi habang mabilis na umiikot ang isip ko sa mga desisyong kailangan kong gawin. Kinaumagahan nagmakaawa sila sa akin. Huwag mong gawin ito. Pero huli na ang lahat. Wala na ang tiwala ko at handa na akong turuan sila ng leksyong hindi nila makakalimutan. Ngayon gusto kong marinig ang opinyon mo. Kung ikaw ang nasa lugar ko, ano ang gagawin mo? Haharapin mo ba sila? Lalayo ka na lang. O pipili ka ng ibang paraan? Ibahagi mo ang iniisip mo sa comments. Gusto kong malaman kung paano mo haharapin ang ganitong klaseng pagtataksil. Nang hapong iyon, bumalik ako sa bahay ng mga magulang ko para kunin ang ilang papeles. Lubog ako noon sa paghahanda para sa kasal at pilit pinapahaba ang ipon ko para kayanin ang venue sa Fargo, North Dakota. Kinabukasan na ang fitting ng wedding dress ko at ilang oras akong naghahambing ng mga caterer. Umaasang makapagdaos ng maliit na resepsyon na kaya kong bayaran mag-isa. Masakit na tumanggi silang tumulong pero determinado akong ituloy ang lahat. Sa sala nila, naghahalungkat ako sa drawer para hanapin ang birth certificate ko na kailangan para sa marriage license. Doon ko nakita ang isang tambak ng mga resibo na parang mga sikretong itinago. Isang custom dining set para kay Morgan, 5,000 dolyar. Gold bracelet, 3,000 dolyar. Plane tickets papuntang Hawaii, 2,000 dolyar. Nanginig ang mga kamay ko. Pera ko iyon mula sa family account kung saan libu-libong dolyar ang inilalagay ko. Buwan-buwan akong nagpapadala ng 2,000 dolyar sa mga magulang ko para mapatakbo ang bahay nila dahil naniniwala akong para iyon sa aming lahat. Sina Dad Thomas at Mom Susan ay paulit-ulit na nagsasabing nagtitipid sila. Pero ibang kwento ang sinasabi ng mga resibong iyon. Ginagastusan nila ang marangyang buhay ni Morgan habang ako ay naghihigpit ng sinturon para lang mabayaran ang sarili kong kasal. Dumiretso ako sa bangko habang magulong umiikot sa isip ko ang wedding dress kong hindi pa nasusuot at ang hindi ko pa nababayarang venue deposit. Binuksan ng teller ang joint account namin. Napahinto ang paghinga ko. 12,000 dolyar ang na-withdraw sa loob ng 4 na buwan para sa mga luho ni Morgan. Pirma ni Susan ang nasa bawat transaksyon at inaprubahan din iyon ni Thomas. Nakatitig lang ako sa screen habang unti-unting bumaon ang sakit ng pagtataksil. Pagbalik ko sa apartment, hindi ako umiyak. Kumilos ako. Binuksan ko ang banking app habang matatag ang mga daliri kong kinansela ang buwanang 2,000 dolyar transfer papunta sa account nila. Confirm. Tapos na. Mapapansin nila iyon agad pero hindi pa ako handang kumprontahin sila. Kailangan ko muna ng matibay na ebidensya, isang bagay na hindi nila maitatanggi. Kumuha ako ng notebook at isinulat ang bawat resibo: dining set, 5,000 dolyar, bracelet, 3,000 dolyar. Trip sa Hawaii, 2,000 dolyar. Kinuhanan ko ng litrato ang lahat at sinisave sa phone ko. Nangako ang bangko na ipapadala ang detalyadong statements kinabukasan. Hindi lang ako galit, nakatuon ako. Hindi na ito tungkol lang sa pera. Tungkol ito sa paggamit nila sa akin. Si Morgan naman walang kaalam-alam at patuloy na ipinapakita ang marangya niyang buhay. Nang gabing iyon, nakita ko sa Instagram niya ang litrato niyang suot ang gold bracelet na may caption na "Treating Myself".
Makikita rin sa likod ang kumikinang na dining set sa isa pa niyang post. Hindi niya alam na naputol na ang pera. Hindi rin alam ng mga magulang ko, pero hindi magtatagal ang katahimikan. Bawat sentimong inipon ko ay para sa kinabukasan ko, hindi para sa mga luho ni Morgan. Kinabukasan. Nasa isang coffee shop ako habang kunwaring nakatuon sa catering menus, pero sa totoo lang ay punong-puno ng galit ang isip ko. Akala ng mga magulang ko ay maipagpapatuloy nila ang pagsisinungaling, pero unti-unti akong bumubuo ng kaso laban sa kanila. Lumabas na naman ang bagong post ni Morgan selfie niya, suot ang designer dress, na malamang pera ko rin ang ipinambili. Napakuyom ako ng panga. Bawat litrato, bawat kasinungalingan lalo akong tinutulak palayo sa kanila. Kinuha nila ang tiwala ko, ang ipon ko, pati ang kasal ko. Tapos na akong hayaang gawin nila iyon sa akin. Makalipas ang isang linggo, bigla akong tinawagan ng kapatid ko. Masigla ang boses ni Morgan sa phone, puno ng excitement at walang kahit katiting na hiya. "Hey, kailangan ko ng 500 bucks para sa party," sabi niya. Gusto raw niyang ipakita ang bago niyang Tesla sa mga kaibigan niya. Tuloy-tuloy siyang nagkuwento tungkol sa rooftop bar na nibook niya sa Fargo at kung gaano siya kaganda sa mga litrato. Mahigpit kong hinawakan ang phone habang namumutla ang mga kamao ko. Nagpa-party siya para ipagdiwang ang sasakyang pera ko, ang ipinambili habang ako ay nagtitipid para lang mapagkasya ang budget sa kasal ko. Nagtitipid din ako, malamig kong sagot. "Good luck sa party mo." Binaba ko ang tawag bago pa siya makasagot. Mukhang nalito si Morgan pero hindi naghinala. Wala siyang ideya na pinutol ko na ang daloy ng pera ng pamilya. Noong araw ding iyon, nakatanggap ako ng text mula kay Susan. "Hindi namin natanggap ang padala mo ngayong buwan," casual niyang sabi na parang ako pa ang may pagkakamali. "Okay ka lang ba?" Hindi ako sumagot. Nag-text din si Thomas. "Tawagan mo kami. Kailangan nating mag-usap." Iniswipe ko lang ang mga mensahe at nagkunwaring abalang-abala sa trabaho. Nagsisimula na nilang maramdaman ang hirap eksakto gaya ng plano ko. Habang nasa desk ko ako lang mag-isa ang nag-ayos ng lahat para sa kasal, wedding vendors, florist, photographer, DJ, lahat sariling pera ko ang gamit sa bawat tawag. Lalo kong naalala ang pagtataksil nila. Pinabayaan nila akong maghirap habang si Morgan ay nagpapakasaya. Lalong tumibay ang loob ko. Nang gabing iyon, nagliwanag na naman ang Instagram ni Morgan. Isang post ang nagpapakitang nasa rooftop bar siya kasama ang mga kaibigan habang nakaparada sa ibaba ang Tesla na parang tropeo. "Best night ever," sabi ng caption. Kumulo ang sikmura ko. Masaya siyang namumuhay nang walang kaalam-alam sa butas na ginawa niya sa ipon ko. Isa-isa kong tiningnan ang mga litrato, tumatawa siya, nagtataas ng baso, suot ang dress na sigurado akong regalo na naman ng mga magulang ko. Hindi ako nag-comment o nag-like. Tinitigan ko lang habang lalo akong pinapakain ng galit. Akala nila habang buhay nila akong magagamit. Pero tapos na akong maging bangko nila. Kinaumagahan nakipagkita ako sa isang abogado sa Fargo. Ang bahay na tinitirhan ng mga magulang ko, ang sentro ng pamilya namin, ay legal na nakapangalan sa akin dahil iniwan iyon ng lola ko sa kanyang will. Pinatira ko sila roon dahil akala ko magkakampi kami. Pero ngayon, nakita ko na ang totoo. Ginamit nila ang tiwala ko para pondohan ang marangyang buhay ni Morgan. Ipinaliwanag ng abogado ang mga opsyon ko. Maaari kong simulan ang proseso para mabawi ang buong kontrol sa property. Hindi iyon magiging madali, maraming papeles, notices, baka umabot pa sa eviction kapag lumaban sila, pero posible iyon. Tahimik akong tumango, kalmado, pero sigurado. "Simulan natin," sabi ko. Hindi ko pa handang gawin agad pero gusto kong nakahanda na ang lahat. Pagbalik ko sa apartment, binuksan ko ang notebook ko at idinagdag ang tawag ni Morgan sa listahan ng ebidensya. $500 para sa party bukod pa sa Tesla muebles at alahas. Binuksan ko ang email ko at dumating na ang bank statements na nagpapakita ng bawat withdrawal ni na Susan at Thomas. Libu-libong dolyar. Lahat napunta kay Morgan. Sinesave ko ang mga files habang matatag ang mga kamay ko. Nang hapon ding iyon, habang nagsusukat ako ng wedding dress, tumayo ako sa harap ng salamin at parang mas mabigat kaysa dati ang puting gown.
Tinanong ako ng seamstress kung okay lang ba ako. Ako. Pinilit kong ngumiti at sinabing ayos lang ako pero sa loob ko ay inaayos ko na ang mga susunod kong hakbang. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga litrato ng party ni Morgan, bawat isa paalala ng mga kasinungalingan nila. Hindi ko pa sila kinompronta, hindi pa. Nagpadala ulit ng text si Susan, mas desperado na ngayon. Victoria, kailangan talaga namin ng pera. Tumawag din si Thomas at nag-iwan ng voicemail na hindi ko pinakinggan. Masyado akong abala sa pagtawag ulit sa bangko para siguraduhing nakalock na ang lahat ng account ko. Nag-post ulit si Morgan ng story video niyang nagdadrive ng Tesla habang malakas ang music at naghihiyawan ang mga kaibigan niya. Wala siyang ideya na gumuguho na ang mundong kinatatayuan niya. Nagsisimula ng mataranta ang mga magulang ko pero nanatili akong tahimik habang hinahayaan silang mataranta. Ang bahay, ang pera, ang buong mundo nila, lahat iyon konektado sa akin. At handa na akong bawiin ang lahat. Isang gabi nakatanggap ako ng text mula kay Mom. Lumabas ang mensahe ni Susan sa phone ko habang nakaupo ako sa kitchen table ko sa Fargo, North Dakota, at inaayos ang mga wedding invoices. Victoria, misunderstanding lang ang Tesla, sabi niya. Kailangan namin ang tulong mo para maayos pa ang lahat. Pakiusap, ipadala mo ulit ang pera. Punong-puno ng pekeng pagsisisi ang mga salita niya, parang iniisip niyang mabubura ng simpleng sorry ang mga taon ng pagsisinungaling nila. Tinitigan ko lang ang screen habang nakahawak ang mga daliri ko sa keyboard. Wala akong isinagot. Katahimikan na ang sandata ko ngayon at hahayaan kong maramdaman nila iyon. Masyado na silang nasanay sa buwan ng $2,000 na ipinapadala ko at hindi na ako babalik doon. Kinaumagahan tumawag si Thomas. Matalim at puno ng sisi ang boses niya. Napakasarili mo, Victoria, sabi niya. Tinalikuran mo ang pamilya mo dahil lang sa isang kotse. Hindi ka namin pinalaki ng ganyan. Mahigpit kong hinawakan ang phone habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi niya binanggit ang mga muebles, alahas o mga biyahe na ginastusan nila para kay Morgan. Tesla lang ang binanggit niya na parang iyon lang ang pagtataksil nila. Busy ako, malamig kong sagot habang pinuputol siya. Gawan niyo ng paraan. Binaba ko ang tawag habang nanginginig ang mga kamay ko pero matatag pa rin ang loob ko. Akala ni Thomas kaya niya akong manipulahin gamit ang guilt pero hindi na ako ang dating masunuring anak nila. Lalong lumalala ang takot nila at gusto kong maramdaman nila iyon. Nang hapong iyon, tumawag ang matalik kong kaibigang si Stacy Bennett. Isa siyang designer, matalino at tapat, at halatang tensyonado ang boses niya. Victoria, may narinig ako na kailangan mong malaman, sabi niya. Biglang bumigat ang dibdib ko habang ipinaliwanag niyang ginamit nina Thomas at Susan ang pagkakakakilanlan ko para umutang ng $10,000 sa isang bangko sa Fargo, lahat para gastusan si Morgan. Narinig daw iyon ni Stacy mula sa isang mutual friend sa coffee shop na nakarinig ng usapan tungkol sa bangko. Para akong sinuntok sa sikmura. Hindi lang nila inubos ang ipon ko. Ninakaw pa nila ang pangalan ko para kay Morgan. Nagpasalamat ako kay Stacy habang pilit pinapanatiling kalmado ang boses ko kahit nag-aalab ang galit sa loob ko. Noong araw ding iyon, dumiretso ako sa bangko habang mahigpit na hawak ang notebook ko na puno ng ebidensya, mga resibo, bank statements, lahat ng nakalap ko. Tahimik na nakinig ang manager habang isa-isa kong inilatag ang lahat. Ang mga withdrawal para sa luho ni Morgan, ang paghinto ko sa monthly transfers at ngayon itong loan. Ipinakita ko ang ID ko para patunayang pangalan ko ang ginamit nila sa mga papeles. Wala silang pahintulot mula sa akin, malamig kong sabi. Tumango ang manager habang binubuksan ang account. Bago lang ang loan, $10,000 na may pirma ni Susan at approval ni Thomas. Hiniling kong i-freeze nila agad ang mga transaksyon. Iimbestigahan namin ito, pangako niya, pero kailangan mong mag-file ng fraud report. Pumayag ako at pinirmahan ang mga forms ng matatag ang kamay ko. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Simpleng pagnanakaw na ito. Pagbalik ko sa apartment, umupo ako kasama si Stacy habang umiinom ng kape at magulong umiikot ang isip ko. Tinulak niya palapit sa akin ang plato ng pastries para gumaan ang pakiramdam ko, pero halos hindi ko iyon ginalaw.
Lumampas na sila sa hangganan, madiin niyang sabi. Tumango ako habang binubuklat ang notebook ko. Naroon ang detalye ng loan kasama ng lahat ng naunang resibo. Bumubuo ako ng kaso hindi lang para protektahan ang sarili ko, kundi para mapanagot sila. Nang gabing iyon, nag-text ulit si Susan. Please Victoria, nahihirapan na kami. Hindi ako sumagot. Nag-iwan naman ng voicemail si Thomas. Mas mahinahon ang tono niya, pero puno pa rin ng manipulasyon. Pamilya tayo, huwag mong gawin ito. Binura ko iyon bago ko pa marinig ang dulo. Kinabukasan tumawag ako sa isang abogado na nirekomenda ng bangko. Nagkita kami sa maliit niyang opisina sa downtown. Inilahad ko ang lahat, ang Tesla, mga muebles, ang loan at kung paano nila ginamit ang pangalan ko sa mga kasinungalingan nila. Habang nagsusulat siya ng notes, lalong naging seryoso ang mukha niya. Mabigat na kaso ang identity theft, sabi niya. Malakas ang ebidensya mo pero magtatagal ito. Wala akong pakialam kung gaano katagal. Iniabot ko ang lahat ng ebidensya ko, bawat resibo at bank statement, at sinabi kong simulan na niya ang proseso. Nakahold ang wedding plans ko, hindi pa bayad ang vendors at na-postpone ang dress fittings, pero hindi ako wasak. Galit ako at ang galit na iyon ang nagpapanatili sa akin na matatag. Kinaumagahan dumating sa opisina ko ang tiyahin kong si Ellen Lane. Pumasok siya sa accounting firm, suot ang cardigan niya bilang isang guro at seryosong ekspresyon halatang kakaiba sa gitna ng mga spreadsheet at calculators. Victoria, kailangan nating mag-usap, sabi niya, habang umuupo sa harap ko. Si Ellen, ang nakatatandang kapatid ng nanay ko, ang palaging tagapag-ayos ng gulo sa pamilya. Yumuko siya ng bahagya at nagsalita sa mahinahon pero matatag na boses. Masyado kang mahigpit kina Susan at San Thomas. Nahihirapan sila. Hindi ba po pwedeng pag-usapan ninyo ito? Dahan-dahan kong ibinaba ang hawak kong panulat habang kumikirot ang panga ko sa pagpipigil. Hindi niya alam ang kalahati ng ginawa nila pero hindi na ako nagtaka na sinusubukan niyang ayusin ang lahat. Ganoon si Ellen.